May gabi sa tanan. Ako ay si Tonet, anak ni Papa Lloyd. Akong basahon ang eulogy sa akong eldest daughter nga si Ashley. Dili siya makaanhi karon kay buntis akong anak. Og mga nakay na pod siya November 22. So akong basahon ang iyahang eulogy nga gipadala niya. To everyone who is here to celebrate my Papa Lloyd, I send you my love and a big hug. When I think of my grandfather, I think of the color red. The kind of red that feels alive. A color that carries warmth, courage, and strength. That was him. Vibrant, bold, and full of life. When I close my eyes and remember, I go back to my childhood, the days he filled with laughter, comfort, and care. He always had a way of making everything feel lighter, whether it was through his jokes, the food he cooked with love, or the quiet moments we shared. And then there was his red motorcycle. I can still see him on it, proud, free, and happy. I remember riding with him, feeling the wind against my face and holding on tight. Those were some of the moments that made me feel most alive. Papa Lloyd had a heart that loved deeply. He showed his love not through grand gestures, but through everyday acts, sharing food, cooking, going out together, or simply being there. Even though he's no longer here with us in body, I know his spirit lives on in the warmth of our memories, in the strength we carry, and in the love that connects us all as a family. When I see the color red, I'll always think of him, his warmth, his bravery, and the love he left behind. Never goodbye, just a see you later. Ride freely now, Papa. I love you always. Love, Ashley. So supposed to be tomorrow pa akong schedule, so magsulti lang sa ako a little bit. Um, I don't have any plan of coming back to Malita kay I haven't been here for mga 28 years na. Wala jud ko nakauli diri sa Malita, and I don't have plan of retiring here in Malita gyud. Kay kita manggod kung kita maminyo no, muadto man gyud ta kung asa ang atong mga anak ug asa atong bana. Karon syempre ako bulag ko, na ako si Jacob akong uyab, but ang akong mga anak kay dito man gyud sila gusto sa Amerika, wala man gud na sila nag-anad gud diri sa Pilipinas. Kay even though naami balay sa Forbes, unya nagbalhin mi sa Dasmariñas Village, since 2008 nag-migrate man gud mi sa Australia, sa Sydney. Onya 9 years ago nag-move mi sa New York, sa Manhattan. So ako mga anak is very liberated, no? Not liberated nga igat-igat, but they are very straightforward and direct to the point. Kanang pas-pas pud sila kayo, so wala na gyud sila naanad diri. And me, I was planning to retire in Malta. It's a small island, a Mediterranean island near Italy and Greece. So that's my plan. Because I want a simple life. And then my father, yung gusto nga mag-uli gyud diri sa Malita. So, in fact, even nga nagauli ko sa Manila or sa Davao City ra gyud ko, di gyud ko muanhi og Malita. Not because dili na ko love ang Malita. I love Malita because this is my I grew up here. Malita is my hometown. And then 4 years ago, I came back home only for 2 hours. Just nga nanagkot ra gyud ko. And then naggiganggang mi og mga saging dito unya.
siya mismo akong papa na ingon, duawa imong papa dito. So, nidoaw ko sa akong papaalan, unya nidoaw ko ila Janday, o nila Lorlin pod, unya na ni hapon mi, o niuli na pod ko. So, inaala lang yun permi. And then, ako magod as a person, dili ko mo to og coincidence. For me, wala na siya sa akong vocabulary or sa akong mga terminology because for me, everything is fate. So, karon sa pagkahitabo sa akong amahan, in fact, naningkamot ko nga madala unta siya sa MD Anderson. That's the #1 cancer research institute sa tibuok kalibutan. Kay dito man pod tong ex-husband nako si Alex, dito po namo siya gidala kay ang akong ate, cousin-in-law nako, isa man na sa head dito. So karon kay a year ago, nagkuan naman na sila, naka-schedule na ilahang cruise sa Europe kauban sa mga pag-umangko ni mama. In fact, gidala ko nila. So dili na gyud pud ko sa akong kaikog, di pud ko makapahangyo sa ilaha nga kung pwede ila lang i-cancel sa kay mga tumi nila papa. So dili man gud mapuydi in the sense nga syempre no, ang mga tao naningkamot mag-ipon og kwarta para maka-cruise, maka-travel pod sila. So naigsuon ni mama dito yung kinamagulangan. So dili pud ko maka-adto sa Houston in the sense nga sila man akong connection dito. Sila gyud ang magdala sa amo dito. So ako yung gusto unta tagaan og proper treatment akong father kay in the Philippines manggo daghag misdiagnosis. Even St. Luke's, even Makati Medical. So all our friends maadto yun na sa Singapore magpatambal or sa Amerika. But ang kahigayunan na yun ang ni desisyon para sa akong amahan. So mo sakit po sa akong pamalundungon in the sense nga I have money to spend for my father, but unfortunately ang pagkakataon po, dili pwede kay wala pa sila dito, so maghulat pa sila. But then, ang akong mama manggod, ginahadlok-hadlok po siya sa doktor nga kailangan na yun ipa-chemo, kailangan na ipa-radiation, kay kung dili mag-collapse iyahang lungs. So, naapo ko'y friend nga, well, basta akong friend nga, daghan og jet plane, maupahuram siya sa iyang jet plane, siya ang last nga apo sa sultan sa isa Turkey. So magpadala siya kay idala si Papa. Unfortunately, naga-contact man mi ni Auntie Angel sa UK kay halos taga-adlaw man na everyday yun na magtawag ila mama ug papa kay nag-uolpod ko nga kay nurse biya siya ang makakuan pod. In fact, si Auntie Indang, iya pong gitawagan, at tuwa na dito Indang para ma-explain og tarong sa ilaha, Auntie Lydia pod, kay nurse man ka. So, si Auntie Indang, daghan po na siya nakabisit dito sa hospital, kay para lang po magtabang, magtanaw, og mag-explain sa ilaha. Kung unsa man, but, mahadlok ko in the sense nga, kung ako siyang ipadala, bisag og jet plane, because of the cabin pressure, mag-collapse ihang lungs. Dili ko gusto nga ako ang sisihan sa pamilya palaruan o sa pamilya sa akong inahan nga kung naay mahitabo sa iyaha, bitaw ka na mahay-mahay bitaw, dili ko gusto og ingon ana manggod kay since 18 years old, ako wala na gyud ko nagpagasto sa akong ginikanan. Ako na gyud og in fact ako nay mutabang sa ila since 18 pa ko. Kay 46 naman ko karon. So I'm very independent and akong papa usahay magkasumpaki pod mi kay akong papa na apoy pagkabadlungon. But in spite sa iyang pagkabadlungon, I'm a very spoiled daughter sa akong amahan gyud. Sukad pa sa pagkabata, wala gyud ko naka-experience nga gikusi ko sa akong amahan o gibunalan ko or giunsa-unsa ko ug bisan masakit nga sulti, wala gyud. For me, maybe he might not be a perfect husband to my mother, but for me, he's a perfect father because as I can remember, he's my biggest supporter. So, mo nang na wala pug koy na mahimo kay dili man ta Ginoo, ang Ginoo ra gyud masayod sa atong mga panginabuhi. Unya kato na siya sa hospital, nag-ingon siya nga, unsa man pa gusto ka muuli ko.
Di man gud na kayo mo sulti akong papa niya. Ako maano lang sila ate nga. Sulti na dito kay motuo man na sa imo kay sa ako ara pud bitaw na motuo ug sa iyang mga apo. Ako unsa man muli ko siya muli ko. Muli ko. Katulog yun siya ningon Pero nagkuan-kuan ko sa akong kuan nga di siguro mabuhi pag yun akong amahan. So moabot pa ko nga basig pag January pa kay wala na magugoy katabang sa Amerika kami na lang. So ang akong yung gialagaan ang akong 17 years old nga nay autism og si Alexa akong 15-year-old. Dili man pud siya mosugot ibutang sa boarding school kay daghan siya reason. Of course, dili gyud gusto kay na may curfew ang boarding school, no? So di gyud na siya. So mao to, ingon ko kay mama, di na lang kumuli ma, ingon si mama ayaw na lag uli. Pag ingon sa ginan ako akong amahan nga pa di na kumuli ha. Ingon siya nga, ha? O sige, bye-bye. Mao na to ang last nga storya sa akong amahan nga nadungog nako sa iya ha. Niyon gyud siya nga, bye-bye. Unya pagkahuman adto, wala na gyud siya ni tingog. Wala na siya tingog-tingog. Gyud. Hanton nga niabot ko October 7 sa gabi. So instead mo diretso mi og from New York to Dubai to Manila to Davao, ni hapit pod ko gipahapit wise bugoy pod ako amahan kay iya yung gipakita pod sa ako kung unsa pod ang akong kinabuhi nga dapat ako plastaran ingon ana kay although nga naa si Jacob na amang gyud tay mga kuan po sa atong kinabuhi no nga makaingon po ko di po ko kay naman tay mga kaagi sa atong kinabuhi nga atong mga nauyab nga minahal gihapon nato nga atong makuan nga mao gyud ni ang ako ang kuan sa akong mga kalag, kasumpay sa akong kalag. Unya unsaon ta man nga hari man dili ko makakuan kay di ko gusto na naman ko'y kwarta, di ko gusto nga manginto na pud ko. Pero gidala gyud ko sa akong amahan sa Istanbul. Gidala gyud ko niya didto no sa lalaki. Og na-shock mi didto kay VIP man kay ang kuan sa mo, hadlok pa mi kay sa akong best friend nag-absent gyud siya sa Canada. Wala gyud siya ni eskwela. Wa siya nagtrabaho, sorry. Wa siya nagtrabaho unya. Iyang anak iha na lang pong gibilin kay nagtrabaho man ang husband ug giubanan gyud ko niya didto. Para kwaon na mo tong gi-create pud sa iya nga tambal sa Doctor of Pharmacology ug sa mga scientist. Kay kini magud akong friend is although kuan siya European billionaire but still he's a neuroscientist. Daghan siyang mga kuan fighter pilot, daghan siyang mga unsa-unsa pa di na lang ako isulti. Nagkuha siya kanang mga scientist na mo formulate sa kuan ni Papa based sa iyang blood chem o based pod sa iyahang MRI ug CT scan. So mao to na create ang iyang tambal og although mahatod good niya but gusto lang pod yun niya nga maadto ko. So mao na to. Ang kinabuhi sa tao di yun na to mahibaw-an kay mo decide ko sige di na ko muuli diri na lang ko paaboton akong papa but sulayan ka sa Ginoo no kung unsay pilion nimo. So all the time akong pilion jud ang akong amahan. Kay mao po na siya hinungdan nga anong gusto ko madato sa una ng ambisyon ko no kay tungod sa akong amahan. Gusto na ko tabangan ako amahan kay nabi na siya kaso sa una sa pulis. Akong amahan is maayo nga tawo kay kung nanghilabot pa siya sa una sa mga supply sa pulis, di nadato na unta mi no, pero wala baya. So mora po na akong ginaisip-isip, unya nakuha to yung tambal, October 7 naabot mi sa gabi sa Davao City, mura na gyud siya gulay. Mo to gipainom na mo siya tong tambal. Og ang tambal nakapakuan gyud sa iyahan, nakalingkod siya, naka-lift iyang hands, iyang mata, nakasulti siya balik. Nakaya gyud mo to nga shock pod kay sa ako in the sense nga dili ko magtuongan mawala akong amahan. Yung ko nakatuo kay nilingkod pa to siya. Naglingkod pa to siya sa Wednesday man siya namatay, 29. Sunday sa gabi nagsakit ko, nagsugod na pud siya kasakit. Ang akong kalintura 39.7. Gyud ang akong kalintura ana. Unya pagkahuman nagsakit pud siya hantod nga Wednesday sa morning nawala na gyud pud siya. Nawala siya. Mao to nga
ginan ako sila inan, o inan, kanang adto mo dito kamo ni Ralin, adto mo sa Castle View kay mobalhin na pud mig lugar kay ang Airbnb ra bitaw mo gipuy na putol-putol bitaw na. So, di na pud gyud siguro siya magpabalhin. So na may hotel dapit dito na sige ato lang aswaton sa Castle View mo adto. So Jacob ubani na sila dito. So niadto sila dito sa Castle View. Pag ingon gyud diinan, oh naanay kwarto si uncle kay niimo ko piliig yung nagkwarto nga gwapo kay ha nga hayag ug kanang kuan. Pag ingon ni inan nga, oh naanay kwarto si uncle, nigawas pud si Michael kato yung private nurse nga, ma'am, wala na biya si sir. Kay naamang gyud mi sa iya habang nagatinga gyud siya nga nagtry pa gyud siya og kuan pero pasalamat po kong dako kay Bolent in the sense nga from October 7 up to Sunday pa even Monday pa na kauban na ko ang akong amahan pa nga nakatindog siya, naka-enjoy na siya atog tulak-tulak na siya dito dapit sa swimming pool, makakuha na siya fresh air. So I was also thinking that pag ayo pa kay naa naman may balay sa Istanbul pod nga preparation sa akong amahan kay gitagaan man pod ko sa akong amigo og balay dito. So akong hunahuna is madala na ako akong mama ag papa dito nga dito lang pod siya hantod nga maayo gyud siya pero gikuha naman gyud siya sa Ginoo. So iyaha pod ng faith pod na sa akong papa basta ako ma-remember niingon siya sa akong sakwa og sa akong anak nga to nanawag mi kay ang akong anak layo man na 5 to 6 hours man ang iyahang university sa Syracuse man gud siya nag-eskwela. Kaya di lagi siya gusto daw nga na ay mga relatives nga mukuan sa iya. Gusto siya layo sa balay. So, 2 weeks gyud to nga every Saturday, muuli siya og magbus ra siya. Di siya magbasundo. Yeah, storyan iyang lolo, kay palangga man kayo niyang lolo, kay of all my kids, maora pud in town na siya habang nagahigda-higdan akong papa na ana daytoy sakit. Maora in town ang bangunan sa akong amahan, og lutuan, og preparan, og breakfast. Ang ako ra yung kinamagulangang anak nga lalaki. Sila ra gyud ug katong kinamagulangan ako ang anak lalaki kung ako mga babayi pang-awayon pod ilahang lolo kay kana lagi pong akong inahan pod nga inani-nani mulaban man jud ng mga apong babayi sa lola. So moingon pod ang akong anak nga lalaki masuko sa ilaha nga dili daw pwede nga kuanon ihang lolo kay labanan jud niya ang lolo sala man or dili sala. Mao pod silang duha. Unya katong kuan na ingon gyud ang akong amahan nga kay naghilak naman mi niya ingon si Alexandros kay di lagi siya magpatuo di magpa-ultrasound nga magpa-ultrasound ka didto kana mo tuo ka sa doktor just follow the doctor papa just follow the doctor whatever the doctor is saying to you just say yes and yes just do it ingon pud siya nga yes I will do it no pa tumaan na lang sa anak pa ana niya naghilak naman mi siya nga ayaw dili maghilak di gyud ka maghilak dili maghilak. Maupod to sa akong amahan. Maura pod na akong maingon kang ang sunod ugma na lang pod. Daghan kayong salamat sa kadtong mga sila Auntie Melda, nakita na ko ang inyong say tawag ana. Inyong community service is grabe gyud. Grabe gyud wala pod na sa Amerika. Wala sa Amerika, wala sa Australia, wala na sa Europe. Grabe yung community service sa mga GKK nga nag-service kay Papa. Masyak po ko kay nagkahiusag yun ang tanan. Santo Niño, ang prayer sa namatay through ng Madeline. Salamat kayo. Dako among pasalamat sa inyong tanan. Og based sa inyong mga kuandiri nakahuna-huna po ko nga ang akong amahan gigidala gyud ko sa Malita in town nag-festival kay ipatan-aw gyud ko niya sa festival gyud. Og unsa na diri ang Malita. Nakahuna-huna po ko nakita na ako mga classmates ana ba nga uy lami po dai iulig Malita basi muuli to kay ang akong anak nga babae niingon man nga mommy I wanna go to London I wanna do boarding kay maupon na bitaw nga dili pod ko ma-plaster og kaminyon kay niyo asa akong giingon nangin di ko gusto manginto ko kay ako na pod ang mapobre ana bitaw kay naa naman koy ako apod. Pero ang gusto magud sa lalaki di siya gusto og Amerika mupuyo ra kog Switzerland, London or nara pod diha. But si Jacob bangod ako natabang sa kuha og sa akong mga anak. Maupon na isa sa akong kuan pero ang faith gyud mo ingon kay
Si Alexa naman mo yung karon nga, I want to study next year in London. I wanna study there and I wanna go to the boarding school. So, basi po de, wa ta na nasayod unsay pagbuot niya sa akong amahan ani. Kay siya ra man niya sayod, nakakita naman yun siya unsang kasing-kasing sa mga lalaki nga higugman ako pod. Maora pod ako maingon. Salamat, umayong gabi eh.